Po. O ito, isa pang issue. Kumaway si Pastor Apollo Kibuloy sa mga supporter at sa media nang dumating ito sa Pasig Regional Trial Court para humarap sa pagdinig ng korte. Ang kanyang hinirap, si Nicolas Torre na isa sa mga ginawang witness ng prosecution sa kaso, iniharap ito ng prosecution para umano Ayan, haharap yung OGAG. Again sabi ko nga sa inyo i-refresh ko lang. Hindi naman ako involved sa kaso na ito. Kaya pwede naman siguro akong magbigay ng opinion, ano? O again ang hinahanap dito si Pastor Apollo Kibuloy. Okay? Gamit nila yung warrant of arrest para sa Sylvia Simanes na taga Pasig. Tapos sinerve nila sa Davao, tapos nagstay sila doon ng 16 na araw. Sinira nila yung property. Ganong katarantado yan. Walang hiya. Sabi ko nga sa inyo, papaano kapag kalaban nila sa politika yung tinatrabaho nila, grabe, kahit lumabag sila sa batas, gagawin nila. Walang ginawang matino ito si General Torre noong mga panahon na yan. Basta kalaban nila sa politika, lalabag sila sa batas. Sasalaulain nila yung simbahan para lang sa politika. Ipapadala nila yung isang tao sa ibang bansa na wala naman kaso. Sabi ko nga sa inyo, si Pangulong Duterte ngayon nagre-request ang ICC ng mga testimonya ng mga witnesses. Ibig sabihin wala silang ebidensya na hawak, meron lang silang akusasyon. Tapos nakakulong si Pangulong Duterte ron. So doon pa lang maling-mali na O, ginawa nila yon kasi nga kalaban nila sa gobyerno. O tingnan mo si Atong. 4 na taon bago nila na-issuehan ng warrant of arrest. Bakit? Bakit kapag kay Atong Ang masyado kayong lenient, bakit kay Pastor, kay Teves, kay Bantag, kay Pangulong Duterte masyado kayong agresibo? O ibig sabihin, ganun talaga. O kapag kakampi nyo, papabayaan lang natin. Pero kapag kalaban nyo, kapag binabatikos kayo, kapag nakikita nyo na tinik sa lalamunan ninyo, sa mga pagnanakaw ninyo, gagamitin ninyo yung mga ahensya ng gobyerno para gipitin itong mga taong ito. O yun ang katotohanan dito. O. Nayan na naaresto si Pastor Apollo at hindi ito kusang sumuko sa mga otoridad. Isinalang si Torre sa cross-examination. Lagpas 5 oras ang tinakbo ng unang araw ng pagtatanong kay Torre ng lead counsel na si Atty. Israelito Torion. Si Pastor Kibuloy, pagkatapos ng pagdinig, positibo sa naging takbo ng cross-examination. Ito ang unang pagkakataong nagkaharap sila ni Torre sa korte. Bukas araw ng Biyernes ay muling ihaharap si Torre. Palpak, alam mo si Torre, nung nasa Senate inquiry, nandoon ako Nitong issue na to kay Pastor Apollo, nako grabe, palpak lahat ng mga pinagsasasabi. Pati yung mga ebidensya na hawak niya, palpak lahat. O nung nasa hearing ng Senate, nung kay Pangulong Duterte, palpak lahat yung mga pinagsasasabi. Under oath, lahat ng sagot niya doon, hindi niya alam. Magagamit lahat yun sa mga ikakaso sa kanya in the future. O, so dito kay Pastor Apollo Kibuloy, ganyan din ang... kaya nga sinasabi ni Pastor na he's happy. O kasi 5 oras, si Torion, magigisa sa'yo, patay ka. Tapos may judge na nanonood sa inyo, nakikinig sa mga sagot mo, patay ka. Walang trial by publicity sa judge, yari ka. Para sa patuloy na pagtatanong ng depensa. Kamusta kayo? Maganda. Okay lang. Bukas na naman. And we hope kasi maganda yung takbo. Si Torion, sinabi namang halo-halo ang naging eksena sa cross-examination. Okay naman, yun nga lang, medyo may portion sa cross-examination na medyo mainit, meron ding relaxing, so ganyan talaga ang trabaho. Sabi ni Pastor, maganda yung tinatakbo ng hearing What made him say that? Kanyang opinion yun, pero mahirap sabihin kasi self-serving naman po. Ako yung nag-cross-examination So hindi ko masabi whether I did good or not, so it's up to the judge. Saad pa ng abogado, marami pa siyang lilinawing punto kay Torre, pero tumanggi na itong isiwarat sa media kung ano-ano ang mga ito. Hindi po pwede. That would touch into the merits of the case and this is Ang hirap, imaginein mo, si Torion yung gumigisa sa'yo. Aral na aral yan, tapos si Torre may ganun. Imaginein nyo na lang kung anong naging itsura ng hearing na yan dyan sa Pasig. A sensitive case, I cannot. Baka ma-content ako. Una nang itinanggi ng butihing pastor ang lahat ng masasamang akusasyon sa kanya at siya'y suportado ng buong kongregasyon. Voluntaryo din itong sumuko sa mga otoridad para mapatunayan sa pamamagitan ng pagdinig na walang basihan ng mga akusasyon laban sa kanya. Yan, Tapos mayroong kumakalat ngayon na balita na hinahanap siya ng FBI, na siya ay numero 1 sa most wanted daw sa FBI. Matagal naman na yan na alam nyo ba na may nadidismiss na yung mga kaso ng mga kasamahan niya na kinakasuhan doon. Ngayon, nagtatago ba si Pastor? Hindi nagtatago. Nagtago si Pastor. Paliwanag lang natin na si Pastor Apollo Kibuloy, nagtago siya noon kasi nga rendition. Rendition, mga bossing. Ang gusto ng Amerika, kunin siya, tapos likidahin siya. Bakit? Kasi nga, yung mga kinakaso sa kanya sa Amerika, walang basihan lahat. Parang dito rin, puros akusasyon lang. Paninira lang sa kanyang pagkatao. Pero, malakas ba yung kaso? Kung malakas yung kaso ni Pastor Apollo sa Amerika, sana wala ng plea bargain.
Wala nang plea bargain. Kaya nga nagkakaroon ng plea bargain kasi mahina yung kaso eh. Kaya nga nadi-dismiss na eh. O, ano yung mga tawag dito, yung mga inako nila or tinanggap nila ng mga kaso. Kasi meron siyang series of cases doon. Pastor Apollo Kibuloy was asked na kung umano ka na lang, mag-guilty ka na lang sa isa man lang sa mga, alam mo, merong 14 na kaso. Sa 14 na kaso na yan, mamili ka na lang ng isa kahit yung pinakamagaan na umamin ka na kasalanan mo yan para at least man lang meron kaming conviction. Kasi mahirap na Amerika sila, Pilipino ka lang. Tapos manalo ka sa lahat ng kaso na yun, 14. Mahirap yung pag nangyari yun, nakakahiya ang Amerika. Imaginein mo, kinasuhan nila isang maliit na tao tapos wala silang napatunayan kahit isa. Kaya nakikiusap sila na kahit isa lang. So halimbawa itong jaywalking. Oo, umamin ka na sa kasalanan mo dyan para at least meron kami na ipanalo na isa. Alam mo sabi ni Pastor, no, wala akong ginawa kahit isa sa mga kaso na yan. Hindi ako pwedeng makipag-bargain sa inyo or makipag-deal sa inyo. Yung mga sinampan yung kaso sa akin, you have to prove na may kasalanan ako. I will hire lawyers para ipagtanggol ako because I didn't do any of those. Sa paniniwala ko at sa katotohanan, I did not do any dyan sa mga kaso na yan. So wala akong aaminin. Maglaban tayo sa korte. Kaya ang problema, mapapahiya ang Amerika. Kaya nga, ang gusto ng Amerika, makuha siya, tapos ganunin siya. Kaya siya nagtago. Okay man kay Pastor na magpunta sa Amerika na ma-extradite siya through extradition. Yung legal na makapunta siya doon para harapin niya yung kaso niya. Pero yung dudukutin siya dito, dadalhin siya doon, delicate yun. Yung katulad yung presidente ng kaya nga nilang gawin sa presidente ng Venezuela Saka sa isang pastor pa kaya ng isang mahinang bansa. Kaya din nilang gawin yun sa kanya. And it is possible, nagawa nila kay Venezuela sa kanya pa. Yung Venezuelan president, malaking tao talaga yun. So, hindi nila pwedeng galawin yun. Pero tinatago na nila ngayon. May albalita pa kayo tungkol dun? Wala. Si Pastor Apollo Kibuloy, maliit man lang na tao yan. Although, kilalang kilala siya sa buong mundo dahil sa kanyang kongregasyon. Pero if something happens to him, wala na. Sasabihin lang nila, inatake siya sa puso Sasabihin lang nila, nabagok siya di ba? Yun yung extraordinary rendition. Don't get us wrong Si Pastor Apollo Kibuloy is willing to face all his charges sa Amerika basta dumaan lang sa tamang proseso through extradition. Kukunin siya dito or ihahatid ng bansa natin siya sa Amerika para harapin yung mga kaso niya. Pag natapos yung mga kaso niya dito. Di ba? Ganun yun. Hindi yan yung parang tinataguan niya yung kaso niya dun. Hindi. Gusto na nga daw niyang harapin yung kaso niya dun kaya lang, ayaw niya ng rendition, ayaw niya ng hindi naka-dokumento yung pagpapadala sa kanya doon. Kailangan dumaan sa tamang proseso. Pag extradition, dadaan yan sa korte natin. Tapos, punta siya doon, haharapin niya lahat niyan doon. Ang gagaling ng abogado niya doon. Tumanda na nga yung mga abogado niya doon gigil na yung mga abogado niya doon na harapin yung mga kaso na yan. Hindi siya nagtatago, maniwala kayo. Humarap nga siya dito. Sumuko nga siya dito. Pwede naman na siyang magtago noong mga panahon na may 16 days siege. Ano ba naman yung gawing 30 days, 60 days, 1 year? Kaya naman ng KOJC na natagalan yan? Kaya lang, si Pastor Apollo Kibuloy, gusto nga niya, may deal siya with the government na susuko ako, pero kailangan, haharap ako sa korte dito, hindi niyo ako papadala sa Amerika. True enough, anong ginawa niya? Nakakulong siya ngayon, hinaharap niya yung kaso niya. Walang special treatment. Di ba? Ganyan yan. Diyos ko po. Kaya hindi na issue yan. Yung mga pinapakalat ngayon, FBI, another cover up yan, mga bossing. Another cover up yan sa flood control scandal. Gusto nila mapag-usapan, binubunot nila yan lagi. Basta may skandalo, bubunutin si Tebes. Basta may skandalo, bubunutin si Bantag. Pag may skandalo, bubunutin yung issue kay Pastor. Ganun lang naman yung kay Tebes, na-dismiss. Patay kayo. Hindi ba? Kaya mga barateros, magkita-kita tayo ulit sa susunod. Mahaba na naman to. Mabuhay kayo at sana ay patangkilikin ninyo ang lahat ng mga barateros at lahat ng mga vloggers na mga Duterte supporters. See you again next vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama pala,
hustisya, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at